Tinanggal ko lang guys yung buto. Meron ka napapansin, hindi ko siya kakainin. Ayan, ito lang kakainin ko, yung medyo maayos lang. Kasi meron ako napansin, ayan, hindi ko siya ayan. Nakita niyo yung tinatanggal ko? Hindi ko kinakain. Kapag alam ko nakakaiba. Diet ako guys. So puro po kakainin ko yung mga derivatives na nandito kasi bigay lang yan. Pansin nyo guys, mag-iingat kayo sa bibilhin nyo. Hindi ako makahanap ng trabaho kasi kulang ako sa documents. Ninakaw yung mga kagamitan ko. Kailangan nila ng mga papeles kasama sa mga ninakaw. Ayan guys. Kaya nagbabalat ako nito kasi nakikita ko yung difference na meron mga ganito, hindi siya lamog.
Ayan o, injection rin. Hindi siya lamog. Kita nyo? Ayan, banda. Compares dito. Look at this. Meron siyang buto. Tatanggalin ko. Nahati na siya. Guys, hindi ako gumagamit ng kutsilyo dati. Kasi ang kinakain ko, carrots. Pipino. Gumamit lang ako ng kutsilyo noong time na nakakaramdam na ako na yung nabibili ko na pagkain may injection. Kasi ginangat-ngat ko lang yung carrots. Ang pagupit ng buhok kasi mainit. Gusto ko sana kagatin lang yung apple, pero may napansin ako. Kaya ginamitan ko ng kutsilyo. Hindi ako manghihinayang sa tapon kung ikakapahama ko naman. Mas manghihinayang ako sa buhay ko. Ito lamog na to. Wala siyang injection. Nalamog lang. Ayan medyo siya.
Parang lasang parang alam mo lang, hindi ako mamamatay sa dumi na yan. Mas mamamatay sa injection. Kapag nawala ako sa Facebook, ibig sabihin, pinasaktan naman ako. Binugbog ako sa Albay at sa Naga. Nauna akong sinaktan, tinalian sa kamar, nakaganyan ako. Ay, nakaganyan. Yung hindi ko maigalot yung braso na to, pinipilit kong hilahin yung tali sa likod. Hindi ko makalag kasi sobrang higpit. Tapos nasasaktan yung dito ko. Kasi hinawakan ako dito ng mahigpit. Tsaka dito. 4 na lalaki nagtulong-tulong sa akin. Pero magkaiba ang mga mukha. Bali 8 sila. At isang babae. May mga videos ako na may mga videos pala na nakuhaan pero hindi pa sa akin binibigay. So, kung hindi ko man makuha yung video, kung may makita kayo, yung suot ko na jacket na green at yung naka jogging pants ako. Tapos naka white t-shirt, naka red na short. Pinilit nila ako magtanggal ng damit, maghubad, magbihis ng damit ko kahit ayokong bihisan yung damit ko. Dahil yun ang kasuotan na suot ko, ang gusto ko, kasuotan na suot ko pa rin pag uwi ko ng Tarlac City. Pero hindi nangyari. Ang pinag-umpisahan nun, pumunta ako doon. Hindi ko alam kung basta para siyang bukid, para siyang Nanguha ako ng gugulayin, nagulantang na lang ako. Pero nagpaalam naman ako sa puno. Hindi ko alam kung sino ang may-ari Nagpaalam ako sa puno. Ang sabi ko, pahingi ako ng gulay. Kasi yung puno naman talaga ang nagmamay-ari sa bunga. Hindi yung tao. Kasi hindi naman yung tao namumunga. Ang bunga ng tao ay tao pa rin. Hindi halaman. Alright. Mabalik tayo dun sa sinaktan ako. Ginapos ako. Na halos nakaganyan ako. Hindi ko yung magalaw. Kinadinahan ako nung nakaganito. Nakaganyan. Kinadinahan ako. Halos sobrang higpit. Nakaganyan. Baliktaran yung kamay ko. Nakaganon. Nahirapan ako tanggalin. Kasi kadena yun Nang matanggal ko, puro na ako pasa dito. Tapos tinalian ako dito. Sa albay. Hindi ko alam kung ano yung dahilan nila para talian ako. Hindi ako nananakit ng tao. Hindi ako nananakit ng hindi ko kaano-ano.
Kung nasaktan ko man yung anak ko, may reason yun. At saka, may karapatan ako sa anak ko. Dahil ako ang nagluwal, ako ang nagpalaki. Ako ang nagtrabaho para ma-survive ko sa hospital ang anak ko. Na-hospital ang anak ko ng almost 43 days. Mahigit. Nabinyagan din siya ng nakakumpine. Pero wala akong choice. That time, kasi kinabahan ako doon nung magkasakit ang anak ko. Nagsuka siya, nagtae, nagkaroon siya ng pneumonia. Ang iniinom niya, tiki-tiki, Nestogen na gatas. Hindi ko siya pinapakain ng kung ano-ano na pagkain na chichirya noon. Kasi baby pa siya. 2 years old pa lang siya nang makumpine siya ng almost 43 days. Tsaka hiningian ako ng 10,000 ng DSWD nung time na napalo ko yung anak ko. Hindi ko ipagkakaila, hindi ko itatanggi, at hindi ko kailangan na itago sa sarili ko at sa publiko ang nagawa kong mali. Mali na paluin ko ang bata, pero hindi ko naman hahayaan na lumaki ang bata ng tarantado. Dahil nanay pa rin ako ng bata. Masakit dito lumaki ang bata na tarantado. Alright, mabalik tayo dun sa sa sinaktan ako. Pagdating ko sa Naga, hindi ako nagbayad sa tricycle simula sa Albay hanggang Naga, hanggang Ligaw, Albay. Ligaw City. Sumakay rin ako ng bus, hindi rin ako nagbayad. Pero hindi ako siningil ng konduktor. Tapos doon ako sa terminal nakaupo lang ako doon. Nakaupo ako doon, nakitulog ako doon kasi puyat ako, antok na ako. Nakitulog lang ako doon kasi wala akong dala maski piso. Ang dala ko lang is damit, tsaka mga short, tsaka yung panty. That time. So, hindi ko pagkakaila yung mali ko na nagawa. Hindi ako nagbayad. Pero hindi naman ako nila siningil. Siguro na awa sa akin yung driver at konduktor. Hindi ako pinagbayad. Yung tricycle na sinakyan ko, yun ang testigo na galing akong Albay. Wala ako ibang dala nun kundi damit lang. Maski piso or what, wala. Tapos nasa terminal na ako ng Naga City. Excuse me. Doon sa may pael,
umupo ako. Tapos nakitulog ako. Nakiligo rin ako doon. Doon sa terminal. Kasi madumi na yung damit ko. Wala akong ibang choice. Gusto ko man magbihis, pero wala akong ibang choice. Kundi hubarin yung isa kong damit. Kasi dalawa yung suot ko. Tsaka jacket. Nawala yung pantalon ko sa terminal. At tsaka yung suot ko na nilabang ko doon sa terminal ng Naga City. Kasi pagkahubad ko, kinusot ko siya. Kahit walang sabon, kinusot ko pa rin siya. Para yung alikabok, yung dumi, mawala. Nung nasa Naga City na ako, napik ko na ako doon sa mga tao doon. Ginanyan ko na yung mga side mirror. Alam kong mali yung nagawa ko doon. Pero hindi ako nagbablog. Wala akong dalang cellphone that time. Dahil nawala yung cellphone ko, ninakaw. Part ng November. Tapos, pinusasan ako ng walang warrant of arrest. Sinakay ako sa mobile ng sa mobile ng barangay ba yun? Yung parang L300 na sasakyan. Basta meron siyang sinakay nila ako doon ng nakatali. Nakapusas yung kamay ko, nakaganyan. Pero nasa harapan ko yung yung akala ko sa outpost ako dadalhin or sa barangay. Hindi nila ako dinala sa barangay, sa outpost. Dinala ako nila doon sa isang bahay. Mayroon siyang kwarto na dalawa, tatlong kwarto. Hindi siya masasabi na barangay. Kasi ang barangay meron outpost na katabi, di ba? Yung excuse me. Basta yung outpost. Dinala nila ako doon. Tapos pinusasan nila ako. Pagkapusa sa akin, pinasakay ako doon sa L300 nang hawak yung braso ko. Hawak ako dito. Pag ganyan. Tapos nung sumakay na kami, wala silang makita. Ewan ko, may hinahanap sila. Meron silang hinahanap na lugar na hindi nila makita. Kung ano yung... Basta may hinahanap sila na pupuntahan namin. Tapos, ang nangyari, dumiretso kami sa medical center ng Naga City. Halos 1 oras ako nakakulong doon sa
doon sa mobile ng L300. Yung para siyang L300 na may dalawang upuan na magkaharap. Tapos basta yung L300 na sasakyan, ganun na ganun. Ayan, pa ako. Ayan. Alright, mabalik tayo dun sa doon sa L300. Pinaghintay nila ako doon. Akala ko, ikukumpine ako. Sabi ko, wala ho akong sakit. Bakit dito niya ako dinala? Urinary tract infection lang yung sakit ko. At saka, ulcer. Bakit dito niya ako dinala? Hindi naman ako baliw. Ang tagal kong nakaupo doon sa mobile kung tawagin, mobile ba yun kung tawagin ng mga pulis. Ang tagal kong nakaupo, pinipilit kong tanggalin yung posas kasi nasasaktan ako dito. Yung nilagay nila sa akin ay maliit na posas. Masikip. Halos, maganyan. Parang konti lang yung gumagalaw dito. Yung gumaganyan. Hindi siya maluwag. Pinusasan ako ng walang warrant to arrest. Pero hindi ako dinala sa presento, kundi dinala ako sa medical center. Bakit nila ako pupusasa nang wala naman warrant to arrest na inirelease sa akin at hindi naman ako nakapanakit ng tao? Walang nasaktan doon sa Naga City. Tapos nung inilabas nila ako doon sa mobile, kinaladkad ako ng isang lalaki papunta doon sa may mga parang nakakonfine na mga excuse me, basta parang mga nakakonfine siya kasi meron siyang higaan nung katulad sa ER. Alam niyo yung higaan, yung katulad sa nahihigaan ko nung na-hospital ako, pero mababa lang doon, tsaka basta mababa lang doon sa nahihigaan ko. Walang hawakan dito, walang yung nakaharang sa ganun. Hindi ko mabidyohan kasi wala akong hawak na cellphone. Nawala yung cellphone ko that time, ninakaw. Tapos, nung pinababa na ako, kinaladkad ako, naglalakad ako, hawak ako dito ng mahigpit sa braso. Habang nakaposas ako. Habang nakaganyan ako, nakaganito pala. Tapos nung kinausap ako doon, tinanong lang ako kung anong pangalan ko. Paulit-ulit kong binigas sa pangalan ko, Cristina Alaurin Borromeo. Wala akong ibang binigas kundi yun lang. At saka yung edad ko. May 28, 1995, pinanganak ako sa Ligaw Albay. Pero sa Ligaw Albay rin ako inabuso. Sa Ligaw Albay din ako sinaktan. Ginapos yung paa ko, ginapos yung kamay ko. Mabalik tayo doon sa medical center kasi
medyo marahas na yung sa medical center kasi kinaladkad ako. Ang hawak sa akin, pag ganito, hinawakan niya ako dito. Basta, nakaganyan ako, hindi ako makagalaw. Kasi inipit niya ito na isa kong braso. Yumakap siya sa akin pag ganon. Tapos, nakalusot dito sa isa na to. Nakahawak siya pag ganyan naman sa isa kong kamay. So nakaganon ako. Hindi ako makagalaw, hindi ako makaano. As in, nagpupumiglas ako, sinasasaktan ako kasi masikip yung posas na ipinosa sa akin. Hindi naman ako nakapanakit ng tao. Bakit pinusasan ako? Hindi naman ako nakasakit ng physical sa tao. Bakit pinusasan ako ng walang warrant of arrest? National Bureau of Investigation, Malacanang. Bakit ganun po ang nasa medical center ng Naga City? Sinakay ako sa mobile nang nakaposas ng mahigpit. Nagpupumiglas, balik ako dun sa nagpupumiglas ako. Sa pagpupumiglas ko, tinanggal niya yung isang kamay niya, ginanon niya ako sa likod. Tapos napasubsob ako, tumama yun dito ko. Dito sa ulo ko. Dito ba yun? Basta nakapaganon ako, tumama yun dito ko. Nasaktan ako nun. Tapos pagdating yun dun nung nakapasok, basta kinaladkad ako hanggang sa makarating kami dun sa loob. Sa pael pa rin siya. Kasi gumanong kami. Una, pagkababa namin, diretso lang. Tapos nagpa letter C, ganun. Kasi pinaupo ako sa upuan na malaking upuan. Doon sa medical center. Tapos, sabi ko nauuhaw ako, gusto kong uminom. May tubig akong nakita, sabi ko gusto kong uminom ng tubig. Uminom ako ng tubig that time. Sila ang nagpainom sa akin. Hindi nila tinanggal yung posas sa akin. Pinilit nila sa akin na sila ang magpainom, na may sarili naman akong mga kamay. Pero hindi nila ginawa, tanggalin yung posas sa akin at iharap sa akin yung kamay ko. Mas pinilit nila sa sarili nila na nakaganon. Nakaganon ako that time. Pangalawang senaryo, nung nakaganon ako, humingi pa rin ako ng tubig. Wala ako ibang hiningi sa kanila kundi tubig lang. Nung nasa loob na kami, tawag dito. May mga nagsasay ng nakaupo isang malaking mesa, na may parang doktor siguro yun or scientist or what. Hindi ko kasi kilala. Tapos pinaupo ako doon. Wala namang ginawa sa akin. Tapos nung pinalabas na kami doon pinalabas na ako tsaka yung kasama ko na nagkaladkad sa akin na halos nasubsob ako doon sa may pa letter L. Yun na yung nangyari, yung hinawakan ako dito. Hindi ko maigalaw kasi nakaposas ako. Nakaganyan ako. Masikip yung posas. Tapos nakaganyan. Talagang pinilit niya na ipitin yung isa kong kamay para hindi ko masiko or what. Hindi ko naman siya sisikuin, hindi ako nang lalaban. Nagpupumiglas ako dahil nasasaktan ako. Kaya ko maglakad mag-isa. Pero hindi nila ako hinayaan maglakad mag-isa, kundi kinaladkad nila ako sa medical center. Hanggang papasok doon sa may mga nakakumpine na mga meron isang upuan na bamboo seat. Parang bamboo seat siya.
isang upuan. Sinubsob pa rin ako doon. At minura-mura ako. Pinutang ina nila ako. Bongbong Marcos, you are the president. Humihingi ako ng tulong sa nangyaring trahedya ng pangangaladkad sa akin doon sa medical center that time, na dapat dinala nila ako hindi sa medical center dahil ang pagkakamali ko, naganyan ko yung side mirror ng sasakyan. Sa sobrang inis ko, naganyan ko yung side mirror. Side mirror lang yun. Pero kinaladkad nila ako. Alright, balik tayo dun sa sinubsob ako kasi marami pang kaganapan doon. Hindi lang yun. Bago nila ako pagpahingahin, dinala nila ako sa may bakal na may mga bakal na pag ganun. Kinulong nila ako doon na meron higaan ng pasyente. Tinalian ako ng tela sa dalawang kamay ko nang nakaganon ako. Nakaganon. As in, hindi ko matanggal yung tali. Ayoko nang tinatalian ako. Ayoko nang kinukontrol yung katawan ko. Tinalian ako sa 4. Hindi ako makagalaw maayos. Nagpupumiglas ako. Pawis na ako that times. Kasi nasasaktan ako. Ang higpit ng tali nila dito. Tsaka sa paa ko. Tapos may pumasok na 4 na lalaki. Pinagtulungan nila ako. Painumin ng gamot. Ginanyan pa yung bibig ko para inumin ko lang yung gamot. Nakaganyan lang ako ng ngipin ko. Hanggang sa ginanyan na ako dito. Ginanyan ako. Nasaktan na yung pang ko. Nasaktan na yung dito ko. Pag ganyan na ako, hindi na ako makahinga kasi pinipigil ko na hindi ako mapainom ng gamot. Kasi ayaw kong uminom ng gamot that time. Dahil alam ko sa sarili ko na gawang artificial ingredients at meron drugs ang gamot na mga binibenta sa Mercury Drugs, sa generics pharmacy. Lahat ng mga gamot, pati yung liquid na gamot at saka yung solid na gamot. Yung tabletas, lahat may sangkap ng drugs. Lahat ay gawang chemical. Ayaw kong uminom, pinilit nila akong uminom, ginanyan yung ko. Tapos sinigawan akong lunok nung lalaki na naganyan ng pangako. Nasaktan ako masyado dito. Wala akong magawa. Nilagay nila dyan. Pinilit nila ako rin uminom ng tubig nang nakatali ang 4 kong kamay. Dalawang kamay ko, nagkamali ako. 2 kamay ko at 2 pa ako. Basta nakaganyan ako. Nakatali. Nakaganyan. Hindi na ako hihiga. Papakita ko lang. Ganyan. Ay, sorry. Ganyan. Nagtutumba. Basta yung nakatali, yung nakabuka ka ako, tapos nakatali yung dito ko, yung 2 pa ako. Pero magkahiwalay, tapos nakaganyan. Basta nakaganyan. Tapos, ang tagal nila bago tanggalin.
yung tali. Tas nung tinanggal naman nila, pinaghubot-hubad ako. Pinilit rin nila akong maghubot-hubad. Kinuha yung suot kong damit, lahat ng suot kong damit. Ang ibinigay lang sa akin, isang t-shirt as isang short. Ni panty, ni bra, wala. Alam nila na babae ako. Ang ibibigay lang nila sa akin, t-shirt lang. At short lang. Walang underwear. Walang bra, walang panty. Tapos, nabastusan ako doon nung pinaghubad nila ako nang nasa harapan nila. Pinilit ako ng isang babae doon sa medical center na nung parang medyo matanda na siya. Na matapang siya. Matapang siya kasi nasa posisyon siguro siya doon sa medical center. Hindi ko alam kung sino siya. Isang babae na ginanyan yung damit ko. As in ginanyan. Ganyan. Pag ganun. Tapos nandoon yung dalawang lalaki na kasama niya. Pinilit nila ako hubarin ang damit ko. Kinuha ng dalawang lalaki yung damit ko. Napaupo ako kasi tinakpan ko. Napaupo ako ng ganyan. Napaupo ako ng ganyan na nakahubot-tubad. Kasi tinakpan ko. Parang yung ginawa ko, para respetuhin yung pagkatao ko. Nakahubot-tubad ako. Nanginginig ako nun sa takot. That time. Tapos, pinapakain naman kami. Pinakain naman ako that time. Meron naman rasyon tawag doon. Meron naman rasyon that time na pagkain. May nagdadala naman ng pagkain. So sa pagkain, wala akong masabi. Nagbibigay sila. Pero ang ingredients ng pagkain ay merong artificial preservative dahil nilalagyan nila ng seasoning. Tapos, pinapainom kami ng gamot. Wala akong choice. Baka saktan ako nila. Nilulunok ko ang gamot. Kahit ayaw kong lunukin. Nilunok ko yung maliliit na gamot na binibigay nila. Kasi pinipilit nilang lunukin ko. Kapag hindi ako sumunod, ini-injection na nila. Pinipilit nilang injectionan. Tapos, before ako makaluwas doon, inilipat ako nila doon sa isang tawag doon na nilalak nila yung pinto ba yung gate, para siyang gate kasi rehas siyang ganyan, para siyang kulungan pero hospital. Para siyang kulungan pero hospital. Sa Naga City. May mga nakakulong na mga babae. Tapos may nakahubot-hubad. Araw-araw may pinapainom na gamot. Na maliit na gamot. Ang sinasabi nila vitamins. Hindi nila alam na ang vitamins ay pure na chemical. Ang sangkap na inilagay ng mga scientists, ibinigay tawag dito, yung artificial na ingredients, pure sa vitamins. Yung nakita kong gamot na maliit, may sangkap drugs.
pero pilit na pinapainom nila sa mga nandoon. Kaya yung mga nandoon na nakita ko, yung mga kinukulong nila na nilalak nila, tas meron nagbabantay. Ang binibigay lang sa amin doon, ang binigay lang sa amin, t-shirt lang at short lang. Walang panty, walang bra. Tapos kapag hindi ka uminom ng gamot, i-injeksyonan ka. Pinilit nila ako uminom ng gamot ng nakatali, nakaganyan, ginanyan nila yung mukha ko. Sobrang sakit ng panga ko that time kasi lalaki siya. Pinilit nila ako, nanggigigil yung lalaki sa akin. Nanggigigil siya sa akin na parang gusto niya akong patayin. Pinainom ako ng gamot, ng sapilitan. At in-injectionan rin ako ng sapilitan. Bongbong Marcos, National Bureau of Investigation, bakit ganon ang trato ng mga nasa medical center sa mga pasyente? Hindi ako pasyente. Ang nagawa ko ay dapat sa barangay, dapat inilalapit. Hindi sa medical center. Alright. Tapos, may naglabas sa akin. Ang sinabi pa sa akin, wag na ako babalik ng Naga. Wag na ako babalik ng Naga City. Doon ako lumaki sa Albay. Dadaan ako sa Naga. Dahil, never mind. Bongbong Marcos, magpaka-presidente ka naman. Humihiling ako ng complaint sa Malacanang mismo at sa National Bureau of Investigation sa mga nangyari na sa pagpilit sa akin, pananakit kasi sinaktan ako, ginanyan yung mukha ko, kinaladkad ako sa medical center. Sinubsob ako, tumama sa semento at saka dun sa upuan yung mukha ko. Sa semento ito tumama, napaganon ako, patuwad kasi hawak niya yung dito ko, naganon niya yung tiyan ko, kaya napaganon ako, parang napatuwad ako, tapos tumama itong dito ko. Tapos nung nasa upuan naman ako, tumama yung mukha ko. Ito, tumama. Humihingi ako ng complaint at humihiling ako ng complaint sa Malacanang mismo at sa National Bureau of Investigation na way makarating itong video na to sa inyo. Hindi ako nagbayad sa sasakyan, sa tricycle dahil korupsyon.
Alright, hanggang dito na lang muna. Kwento ko lang yung nangyari sa Albay at nangyari doon sa Naga. Sinaktan nila ako, pinagkaisahan nila ako. Kaya nagawa ko yun. Tapos yung nasa Albay, naghahanap lang ako ng gugulayin kasi gusto ko kumain ng ng tawag doon. Gusto ko kumain ng gulay na galing sa puno, yung fresh. Naghahanap ako, pero nagpaalam naman ako sa puno kasi wala naman tao eh. Nagpaalam ako sa puno. Kasi ang nagmamay-ari sa bunga, yung puno. Hindi magkakaroon ng bunga kung walang puno. Alright, hanggang dito na lang muna to. Tapusin ko na. So, sa susunod na ikukwento ko kung ano nangyari after ng Naga City. Right. Magandang buhay everyone. Good morning. Around 3:54 pa lang ng umaga. Nagising ako. Hindi na ako makatulog kaya naisipan kong mag-video na sana'y makarating ito sa Malacanang. Sa mga nagrarally pala, ingat na lang po kayo dyan.